Nagsisimula ang ating kwento sa isang palasyo sa pagtatapos ng isang hapon, kung saan may isang taong sumisigaw. Sabi nila, hindi raw ito pwedeng gawin ng mahal na hari. Sa loob ng isang engrandeng bulwagan, malakas na sumigaw ang babae. Iginigiit niyang siya ang emperatrise ng imperyo. Sinabi niyang siya ang ina ng taong bayan. Siya raw ang nag-iisang asawa ng emperador. Sa gitna ng paghihirap, tinanong ng babae ang lalaki kung paano siya nito nagawang itapon ng ganoon lang. Ang maharlikang iyon ay si Alexander Lorenzi, ang emperador ng kahariang iyon. Sa isang malamig na tingin, nagsalita siya. Sinabihan niya si Isabel na itigil na ang pagiging arogante. Tutal, kailanman ay hindi naman siya naging tanging asawa nito. Nakalimutan na ba niya si Emperatrice Sasha? Nagsimulang magsalita si Isabel na ang babaeng iyon ay isa lamang hamak na kabit. Nagalit ng husto ang emperador sa sinabi niya at sinabing hibang na siya, nadurog ang puso ni Isabel. Taglay ang kanyang pulang buhok at berdeng mga mata, tiningnan niya ito at lalo pang naiyak. Habang itinatanggi ang trahedya, hinila ng emperador ang kanyang kasintahan papalapit, at sinabing hinding-hindi maikukumpara si Isabel kay Sasha. Sabi niya, nakakaawa na ang isang babaeng katulad niya ay ganoon kaganit sa titulo ng pagiging emperatrice. Pinagnanasaan lang daw niya ito para manatili ang lalaki sa tabi niya. Pinanood lang ni Sasha si Isabel nang hindi nagsasalita. Gamit ang mahabang itim na buhok at mga matang kulay lila, niyakap ni Sasha ang lalaki habang iniiwasan ang tingin ng babae. Pinanood ni Isabel ang dalawa habang papalayo sila, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, nagsalita ang emperador. Sinabi niya na si Isabel ay palamuti lamang na ginamit niya para makuha ang kapangyarihan mula kay Duke Blake. Inamin niya na kailanman ay hindi niya ito minahal, at ang pag-ibig niya ay para lamang kay Sasha. Napaupo sa sahig ang nadurog na babae, hindi makapaniwala sa malupit na mga salita ng kanyang asawa. Bago sila tuluyang makaalis, nakiusap siyang maghintay ito. Pero binaliwala lang siya ni Alexander. Patuloy siyang tumatawag sa kanya pero walang nangyari. Biglang may tumunog na cellphone ng malakas. Isang dalaga ang sumigaw. Galit na galit siya, sobrang naasar ang dalaga sa mga malulupit na salita ng emperador. Bakit ba hindi na lang siya iwan ni Isabel at mamuhay ng mag-isa? Ang kugwentong iyon ay pinamagatang Ki. Isang bulaklak mula sa ibang mundo. Isa itong fantasy romance na may karaniwang takbo ng kwento kung saan ang bida ay nagiging emperatrice. Sinubukan niyang makuha ang puso ng emperador, pero may isang bagay na hindi maintindihan ng dalaga. Kahit na isa itong kasal na walang pag-ibig, mayroon na talagang emperatrice ang emperador. Pero, siya ang nakaluklok sa trono. Nabulag ang emperador sa pagmamahal sa ibang babae at pinabayaan ang kanyang legal na asawa. Nagdusa si Emperatrice Isabel sa isang malamig na silid at dinapuan ng sakit habang ang lalaki ay nagsasaya kasama ang kabit nito. Nagsisiba ang emperador. Ang totoo, hindi man lang siya nilingon ng emperador. Pinakasalan niya ang kanyang kasintahan agad-agad matapos niyang mapalis ang kanyang asawa. Nabigla ang dalaga. Hindi siya makapaniwalang may ganoong klaseng walang hiya. Ano bang nagawang mali ni Isabel para magdusa ng ganoon? Ang pagmamahal ba niya sa lalaki ang dahilan? Tiningnan niya ang oras habang iniisip ang mga karakter. Sa wakas, napagtanto niyang 3:00 na ng madaling araw, kaya nagpasya siyang matulog na lang. Nagsimula ang dalaga ng isang bagong proyekto kamakailan. Kinabukasan, kailangan niyang pumasok ng maaga sa trabaho. Bago matulog, may naisip siya. May isang tao sa palasyo na tumawag sa emperatrice habang nagmeryenda. Sinabi ng tao sa babaeng may pulang buhok na pinayagan siya ng mahal na hari na makipagkita rito. Ang paligid niya ay punong-puno ng mga luma at makukulay na muebles. Napakalawak nito at napaka-elegante. Pati ang mga katulong ay bihis na bihis, halos hindi na niya makilala ang sarili niya. Sa itsurang iyon, mukhang ibang tao na siya. Noong una, isa lang siyang estudyante sa universidad sa Korea na nagising na lang sa kaharian ng Kastilya. Naging si Isabel siya sa kuwentong isang bulaklak mula sa ibang mundo. Akala niya ay nananaginip lang siya. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya magising-gising. Kailangan na niyang tanggapin ang kanyang realidad. Inaalagaan siya ng mga katulong sa palasyo. Ngayon, sa loob ng katawan ni Isabel, sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Iniisip niya na nakakapanghinayang ang mga nagawa ni Isabel noon, pero hindi naman iyon ang gusto niya. Sabi ng isa sa mga katulong, ang galing daw niya dahil makikipagkita siya sa emperador, napaisip si Isabel. Nagtataka siya kung ang emperador bang tinutukoy nila ay ang bidang lalaki. Ayaw niya itong makita. Pinaghintay siya nito ng 2 linggo bago siya sa wakas ay ipinatawag sa opisina nito sa halip na sa silid tulugan. Inusan niya ang mga katulong na pagandahin siya dahil napagtanto niyang gusto nilang mahalin siya ng emperador. Diretsuhin mo na siya at hayaan ng makaalis. Binate siya ng emperador nang walang masyadong kuskus balungos at halatang wala ring gana. Parang nagulat pa nga itong makita siya roon. Nanlaki naman ang mga mata ni Isabel nang masilayan siya, totoong napakaguwapo nga ng lalaking ito. At dahil doon, sigurado siyang ito ang pangunahing bida. Sa isang mayabang na tono, tinanong siya nito kung bakit sila nagkikita.
Ibinalik niya ang tanong sa kanya at nagtanong kung kailangan pa ba ng espesyal na dahilan para magkita ang isang mag-asawa. Pero hindi na kontento ang lalaki sa sagot na iyon. Pinaupo siya ng mayabang na lalaki, may hinala naman si Isabel, na kailangan niyang makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari dahil buong buhay na siyang naghihirap para lang mabuhay. Sa isang malupit na kapaligiran, bago makipagkita sa emperador, sinubukan muna niyang pag-aralan ang sitwasyon para mas maintindihan ito. Ang ugnayan nina Alexander, Isabel, at Sasha. 1 taon at 6 na buwan pa lang ang nakalipas simula nang dumating si Sasha sa palasyo, at iyon din ang panahon kung kailan nagsimulang magpakita ng interes ang emperador sa kanya. Tinanong siya nito kung siya ba ay nagbago na ng isip. Kasabay ng isang matamis na ngiti, inamin ni Isabel na nagbago na nga ang isip niya. Alam niyang iisang bagay lang ang magagawa niya bago pa nito tuluyang wasakin ang buhay niya. May kakaibang kislap sa kanyang ginintuang mga mata habang tinatanong kung ano ang nagbago. Buong tapang na hiniling ni Isabel sa emperador na hiwalayan na siya. Gulat naman itong nagtanong sa babae kung ano ba ang pinagsasabi nito. Tinanong niya kung alam ba ng babae kung sino ang kaharap nito. Hindi raw iyon ang tamang lugar para magbiro. Nadismaya si Isabel sa sagot niya, pero inaasahan na rin naman niyang ganoon ang magiging reaksyon nito. Sa mga panahong iyon, ginawa ni Isabel ang lahat ng tungkulin sa palasyo nang walang anumang reklamo, makuha lang ang pagmamahal ng emperador. Pero sa kabila nito, sa huli, si Sasha pa rin ang pinili niya. Sinabi ni Isabel na hindi siya nagbibiro. Ipinaliwanag niyang naisip niya na pinag-isipan niya itong mabuti ng matagal na panahon at napagtanto niyang masyadong mataas para sa kanya ang titulong Empress. Mabusising nakikinig si Alexander sa lahat. Sinabi ng dalaga na ito na ang huling desisyon niya at umaasang maiintindihan niya ito. Tinanong niya kung anong ibig sabihin nitong masyadong mataas ang titulo para sa kanya. Hindi ba 3 taon na niyang ginagawa ang mga tungkulin niya? Tapos ngayon, bigla na lang siyang magbabago ng isip. Sinabi ni Isabel na pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa titulong iyon. At hindi siya ang tamang pagpipilian. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Umaasa siyang mapagtatanto ng emperador na siya ay hindi nakikipagbiruan sa kanya. Tiningnan siya ni Alexander nang may paghamak na tila ba nairita ito ng husto sa mga sinabi niya. Tinanong niya kung siya ba ay nagagalit dahil 2 linggo na itong hindi bumibisita sa kanyang silid. Nagulat si Isabel sa tanong na iyon. Nagpaliwanag naman ang emperador na nagkaroon daw ng pagsalakay sa palasyo kaya kailangan niyang umalis at humingi siya ng tawad sa babae. Biglang nagbago ang tono ng boses nito, naging malambing at sinabing sa susunod ay gagawin niya ang lahat para makita siya araw-araw. Nangako pa itong susubukan niyang maging perpektong asawa para sa kanya. Nakikinig lang ang babae na tila hindi makapaniwala. Sinubukan niyang manatiling kalmado dahil inaasahan na niya ang ganitong reaksyon. Napahawak si Isabel sa kanyang damit at sinabihan ang sarili na huwag magpapadala sa mga pakana ng emperador. Alam niya ang masaklap na katapusan niya at hindi na siya handang maranasan ulit iyon. Ngumiti ang dalaga habang sinasabing madali lang makakahanap ang emperador ng mas karapat-dapat na maging katuwang. Sinabi rin niya na wala siyang problema kung papalitan man siya ng kanyang konsorte. Doon na nagtanong si Alexander sa kanya na huwag na raw pansinin ang konsorte. Sabi ng emperador, nandoon lang ang babaeng iyon para sa diplomatikong ugnayan sa imperyo. At saka, wala pang 1 taon simula nang dumating ang babaeng iyon. Dagdag pa niya, magiging mahirap daw ang palitan ng isang babaeng tulad ni Isabel, kaya muling nakiusap ng malambing na huwag na itong mag-alala ng sobra. Napansin ni Isabel ang titig niya. Naisip niya kung gaano ito kamali sa pag-aakalang nag-iinarte lang siya dahil sa selos. Sa kabila ng mga pangakong walang basehan, inamin ng Empress sa kanya na hindi dahil kay Sasha ang naging desisyon niya. Sa isang mapagkumbabang tono, sinabi niyang napagtanto niyang hindi siya karapat-dapat na manatili sa posisyong iyon. Umaasa ang eleganteng babae na maiintindihan niya ito. Tiningnan siya ng malupit na emperador na tila ba sinusubukang basahin ang buong pagkatao niya. Narinig ni Isabel na tinanong siya nito kung ano ang balak niyang gawin tungkol kay Duke Blake, napaisip siya sa sinabi nito. Ang pamilya ni Isabel, na dati maimpluwensyang mga aristokrata, ay nawalan ng yaman at dangal sa paglipas ng mga taon. At dahil doon, pinilit siya ng kanyang ama na si Duke Blake na pakasalan ang emperador, kahit na hindi niya alam kung ano ang nasa kontratang iyon, namuhay naman siya ng masaya. Anong klaseng pamilya ang ituturing ang sariling anak na parang piyesa lang? Sa isang larong politikal, inamin ng ating bida na alam niyang hinihingi ng batas ng imperyo ang pahintulot ng 2 panig. Para matuloy ang diborsyo, na sa kasong ito ay sa pagitan niya at ng kanyang asawang emperador. Humingi siya ng paumanhin. Kung may mali man sa kanyang impormasyon, pero matalino siya at alam niyang tama siya. Dahil sa inis sa mga sinabi niya, sinabi ng emperador na ginawa ang batas na iyon dahil ilan lang naman ang naghihiwalay sa lahi ng mga imperial. Tumigil siya sandali at tila nag-iisip ng malalim. Halatang distress siya sa usapan, kaya tinanong niya kung gusto ba talaga ng babae ang diborsyo.
Kung ganun man ang mangyayari, hinding-hindi niya ito matatanggap. Ang biglaang diborsyong gaya nun ay isang bagay na hinding-hindi niya papayagan. Idineklara niya na hindi basta-basta maiiwan ni Isabel ang posisyon nito. Hindi niya pwedeng talikuran ang pagiging empress. Matapos suriin ang sitwasyon, naintindihan na rin ni Isabel kung bakit ang hirap pala nitong makuha. Nalaman na niya kung bakit hirap na hirap siyang makakuha ng diborsyo. Sinubukan naman ng lalaki na ipagpaliban muna ang usapan na yon. Sabi niya, kung may gusto man ang asawa niya, ibibigay niya ito bilang regalo. Sinusubukan niyang makipagnegosasyon ng madiskarte habang nagsasalita. Sabi niya, pwede siyang mamuhay sa paraang gusto niya, basta hindi lang sila magdidiborsyo. Kinabahan naman ang dalaga sa narinig. Kinakabahang pinaglaruan ng babae ang dulo ng kanyang gown, at tinanong kung anong ibig sabihin ng lalaki. Tinanong naman siya nito kung may karapatan ba siyang magsinungaling. Tinanong niya kung hindi ba siya ang emperador ng Kastilya, at ang babae naman ang empress. Sa tonong nanunuya, may itinanong si Isabel. Tinanong niya kung bilang empress ba ay may magagawa siya bukod sa humiling ng diborsyo. Sumang-ayon naman ang lalaki na hindi niya yon maitatanggi. Napangiti si Isabel ng may kasiyahan. Yumukod siya ng elegante at nanalangin ng kaluwalhatian para sa araw na hindi lumulubog. Ito ang nakasanayang bati sa emperador. Sapat na yon. Pero paano naman siya magiging kontento? Paano siya masisiyahan kung isang basong wine lang ang nainom niya? Tumalikod na siya para iwanang mag-isa ang emperador. Iniwan niya ang emperador sa loob ng study room nito. Kung ayaw daw ng lalaki ng diborsyo, gagawa siya ng paraan para matuloy ito. Gagawin niya ang lahat mangyari lang yon, anuman ang mangyari. Ngayon, oras na para ituloy ang kanyang mga plano. May biglang dumating sa hallway. Huminto si Isabel para tingnan kung sino yon. Sa mahabang itim na buhok at mapupungay na mata, hindi na siya maloloko ng itsura nito. Ang batang babaeng yon ay si Sasha, ang kabit ng emperador. Nagtitigan ang dalawang babae sa loob ng ilang sandali. Mukhang kakausapin niya ang emperador ng walang pasabi o appointment. Isang traidor na babae itong si Sasha. Si Sasha ay isang mapanlinlang na babae na pakalat-kalat lang sa palasyo. Pinili na lang ni Isabel na dedmahin siya at magpatuloy sa paglalakad. Pero biglang nakipag-usap si Sasha, sinasabing ang tagal na raw nung huli silang nagkita. Hindi nagugustuhan ng ating bida ang walang kwentang usapan na to. Para maging isang consort, siguradong nag-aral naman ang isang to. Siguradong tinuruan siya ng tamang asal. Pero sa halip na gamitin yon, kinausap niya ang empress ng walang galang. Tinanong siya ni Isabel kung anong ginagawa ng isang consort sa lugar na yon. Habang nakangiti, sabi ni Sasha ay pinuntahan daw niya ang lalaki. Pinuntahan daw niya ang emperador. Noong unang araw ay hinanap niya muna ito sa kwarto nito. Dahil wala ito dun, pumunta na siya sa study room. Hindi makapaniwala ang bidang babae na pumunta talaga ang bruha sa mismong kwarto. Parang wala lang sa kanya ang pagpunta sa kwarto ng emperador. Napagdesisyonan ng ating bida na tapusin na ang usapan. Nagpaliwanag siya na may kailangan siyang asikasuhin at tumalikod na para umalis, pero pinatitigil muna siya ni Sasha. Tinanong ni Isabel kung anong kailangan niya. Sabi ni Sasha, may gusto raw siyang sabihin noon pa. Sabi niya, tingin daw niya ay dapat silang maging malapit sa isa't isa, at magbahagi ng mga problema at sikreto. Ang ibig niya talagang sabihin ay gusto niyang magpakatotoo silang dalawa sa isa't isa, nagtanong si Sasha. Tinanong niya kung ang ginagawa ba ni Isabel ay isang taktika lang para makuha ang atensyon ng emperador. Natahimik ang dalawang babae ng ilang sandali. Noong nabasa ng ating bida ang kwento, hinusgahan niya agad ang consort. Inakala niyang inosente at tanga ang babaeng to. Pero ngayon, mukhang hindi na ganun dahil itinuturing na niyang karibal si Sasha. Pero ngumiti ang matalinong bida dahil may alas pa siyang tinatago. Para sa kanya, napakaisip bata ng lahat ng to. Masyadong childish ang lahat ng to para sa kanya. Mukhang sobrang inosente ni Sasha para mahulaan ang susunod na galaw ni Isabel. Tinanong ng dalaga kung bakit siya tumatawa. May nasabi ba siyang nakakatawa? Sabi ni Isabel, sobrang nakakatawa raw ang narinig niya. Nakakatawa raw na makitang nagpapakahirap si Sasha sa wala. Tapos, hindi ba siya sang-ayon? Natigilan si Sasha sa sinabi niya. Mukhang sobrang apektado si Sasha sa mga salita ng Empress. Pinipigilan ang kanyang mga luha, tinanong ng dalaga kung paano siya nagpapakahirap. Sinabi ni Isabel na pwedeng-pwede nang solohin ni Sasha ang lalaki, at tumalikod na para umalis. Sa tonong nagwagi, nagdeklara siya. Idineklara niya sa dalaga na wala na siyang interes sa emperador. Alam ni Isabel na wala na siyang pakialam. Wala siyang paki kahit mag-asal soulmates pa silang dalawa, basta ba wag lang nila siyang isasali sa drama nila. Para maligtas ang sarili, nagdesisyon siyang maging kontrabida na lang. Tutal, sabi naman ni Alexander ay pwede niyang gawin ang gusto niya. Napagpasyahan niyang ubusin ang pera ng imperyo sa pagsha-shopping at mamuhay ng bonggang-bongga. Sobrang kontento si Isabel sa plano niya. Wala na siyang balak na bumalik pa sa dati niyang buhay na mahirap. Dahil nandito na rin lang siya, lulubusin na niya ang marangyang buhay na to. Isang bagong araw na naman sa palasyo. Tinanong ni Sasha kung bakit daw siya lumilipat sa palasyo nito.
Ito ang unang bagay na ginawa niya simula nung maging kontrabida siya. Lilipat siya sa palasyo ng konsorte, kung saan pansamantalang nakatira si Sasha. Napakalaki ng dating palasyo ni Isabel at puno ito ng mga mamahaling kasangkapan. Pero, maliit pa rin to kumpara sa palasyong iniregalo ng emperador kay Sasha. Noong nagsimulang pabayaan ng emperador si Isabel, pati ang mga katulong ay tinalikuran na rin siya. Sobrang dumi at sira-sira na ang palasyo, kaya pati ang malamig na hangin ay humahagupit na sa loob. Pero dahil sa iba't ibang dahilan, hindi na ayos ni Isabel ang problemang yon hanggang sa magkasakit siya ng tuberculosis. Kahit anong pagmamaang-maangan ni Sasha na parang inosente, kitang-kita na puno ng mga mamahaling gamit ang palasyo ng konsorte. Hindi alam ni Isabel kung kailan ba talaga siya makikipagdiborsyo sa emperador. Ang plano niya ay ipagawa ulit ang palasyo ng emperatris at ayusin ito ayon sa sarili niyang gusto. Yan din ang dahilan kung bakit mas pinili niyang tumira muna sa lugar na hindi kasagsagan ng konstruksyon. Masyadong malalayo ang ibang palasyo, at marami namang bakanteng kwarto sa palasyo ng konsorte. Mapang-asar na iminungkahi ni Isabel kung gusto ba ni Sasha na doon muna tumira sa palasyo ng emperatris pansamantala. Sabi niya, presko raw doon at napakasimple lang ng disenyo. Siguradong magugustuhan daw yon ng babae. Natulala si Sasha at hindi nakapagsalita. Parang isang kontrabidang walang hiya, sinabi pa ni Isabel na pwede namang gumamit si Sasha ng ibang mga palasyo. Galit na sinabi ng babae na palasyo niya yon. Bakit daw niya iiwan yon para lang kay Isabel? Tuwang-tuwa ang ating bida nang makitang asar na asar ang dalaga. Sabi ni Isabel, magsasama na raw sila sa iisang bubong. Umaasa ang babaeng may pulang buhok na magkakasundo silang dalawa ng maigi. Tutal, ano ba ang pwedeng maging problema sa ganoong setup, di ba? Galit na galit si Sasha sa narinig. Habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao, sinabi niyang nag-aalala lang daw siya kay Isabel. Inamin niyang alam niya kung gaano siya kinamumuhian ng emperatrice, pero parang baliwala lang ito kay Isabel. Napatawa na lang siya habang iniisip kung gaano nagpipilit si Sasha na magmukhang mabait sa harap niya. Gustong-gusto na ni Sasha na isumbong at siraan si Isabel sa emperador. Tinanong ni Isabel kung talagang nag-aalala ba si Sasha sa kanya. Puno ng panunuya ang tingin ng ating bida sa pag-aalala ng dalaga, na talagang bumaon sa damdamin ng konsorte. Inisip ni Isabel na siguradong itatakbo agad ni Sasha ang lahat ng ito sa emperador ngayong hapon din. Kalmado siyang umiinom ng tsaa sa kanyang silid nang biglang pabalibag na binuksan ni Alexander ang pinto sa tindi ng galit. Napabuntong hininga siya at naisip na, ayan na nga. Nilapitan siya nito at may sinabing parang hindi niya mapaniwalaan. Totoo ba raw nalilipat siya sa palasyo ng konsorte? Sabi ng emperador, may sarili naman siyang palasyo. Sabi pa nito, hindi na raw kailangang agawin pa ang palasyo ni Sasha. Pinaalalahanan siya ni Isabel sa mga binitawan nitong salita. Sabi raw nito, pwede niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Nagnitnit ang lalaki sa galit nang marinig yon. Sabi ng ating bida, sumunod lang siya sa utos nito at ginawa ang anumang magpapasaya sa kanya. Sinabi pa nga raw niya kay Sasha na pwedeng tumira ang dalaga sa palasyo ng emperatris, pero tinanggihan nito ang napakabait niyang alok. Sabi ni Alexander, nakakatawa na raw ang pinaggagawa niya. Kaya raw niyang ipagpatayo ito ng mas maganda at mas modernong palasyo. Napabuntong hininga ng bahagya si Isabel. Sinabi niya rito na tanging ang palasyo lang ng konsorte ang nakakakuha ng interes niya. Tiningnan siya nito ng may pag-aalinlangan. Nangatwiran ng babae na ito naman ang mismong nagsabing gawin niya ang gusto niya. Nagtitigan sina Alexander at Isabel ng ilang sandali, ang tingin nito ay mapusok at tila hindi matitinag. Mukhang kontento na ang ating bida sa kanyang diskarte at ngumisi pa. Dahil talo sa diskusyon, sinabi na lang ng lalaki na gawin na nito ang gusto niya. Sabi ni Alexander, hindi raw niya akalaing magiging kasing tigas pala ng ulo nito ang isang baka. Nagningning ang mukha ng ating bida, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ibig sabihin nito na papayag na ang lalaki sa diborsyo. Titiisin nito kahit ang pinakakakatuwang bagay para lang hindi masira ang imahe nila sa harap ng marami. Yumukod siya bilang paggalang sa emperador at nagpasalamat, sabay sabing tama ang naging desisyon nito. Sabi ni Alexander, mahihirapan lang daw siyang makisama sa iba sa iisang palasyo. Nakiusap ito na huwag nang gumawa ng gulo na sisira sa dangal ng pamilya imperial, susubukan na lang daw niyang kumbinsihin si Sasha. Sabi niya, wala siyang maipapangako rito. Ang lahat ay nakadepende sa kung paano siya pakikitunguhan ng konsorte. Alam na alam ni Isabel na hindi mananahimik si Sasha, lalo na't umabot na sa ganito ang sitwasyon. Hindi mananahimik si Sasha. Sa loob ng hardin, masayang umaawit ang mga ibon. Naglalakad si Isabel kasama ang kanyang mga dama habang naghihintay. Malalim ang iniisip ng bida natin. Kasi naman, yung katahimikan at kapayapaan sa loob ng palasyo, sobrang tindi kumpara sa inakala niya. Para sa kanya, sobrang kahina-hinala nito. Kahit na pansamantala lang siya roon, wala nang balak si Isabel na maupo lang at magwalang kibo. Inutusan niya ang mga katulong na dalhin ang mga kahon niya sa kanya-kanyang kwarto. Determinado si Isabel na gawing komportable ang sarili niya roon. Kaya naman, pinuno niya ng mga gamit niya ang lahat ng kwarto,
At dahil doon, halos nasakop na niya ang buong lugar. Dahil dito, mahigit 70% na ng konsorte palasyo ang inookupa niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nagpapakita si Sasha para magreklamo. Naisip niya na baka inalo ng husto ng emperador si Sasha. Kahit napakalaki ng palasyo, madalas pa rin silang mag-cruise ng landas ng konsorte. Napansin ni Isabel na sa tuwing magkikita sila, sa halip na sugurin siya, deadma lang si Sasha sa kanya. Sa mukha pa lang ng babae, halatang ramdam niyang naapi siya. Pero mukhang inutusan siya ng emperador na manahimik na lang. Ayaw talagang makisawsaw ni Isabel sa kanilang dalawa. Kaya ang plano niya, pilitin si Sasha na hamunin siya ng away. Pero hindi siya binibigyan ng babae ng anumang pagkakataon para ituloy ang diborsyo. Sinusubukan ba ng emperador na ipahiwatig na hindi niya ito hihiwalayan kahit anong mangyari? Nakakapagod na ha? Ayon sa orihinal na kwento, extra lang si Isabel na ginawa lang para ikumpara kay Sasha. Alam ng bida natin na malapit na siyang tratuhin na parang basura, pero hinding-hindi lang basta tatanggapin ng babae ang lahat ng paghihirap na iyon. At dahil doon, gusto na niyang makaalis agad. Kailangang mas galingan pa ni Isabel at gumawa ng isang bagay na mas malala pa. Pinatawag niya ang kanyang mga katulong. Nagdesisyon siyang oras na para magpagawa ng bagong damit at dapat nilang ipatawag ang lahat ng mananahi sa buong imperyo. Tutal, ang pagiging maluho ay bahagi ng papel niya bilang kontrabida. Noong hapon na iyon sa palasyo, maririnig ang bulungan ng mga tao. Maraming mananahi at designer ang pabalik-balik na may dalang mga rolyo ng tela, habang si Isabel naman, na nakasuot ng kanyang robe, ay nakamasid lang sa kanila. Mukhang lahat ng pinakasikat na eksperto sa buong imperyo ay ipinatawag. Hindi makapaniwala ang isa sa kanila. Nabalitaan daw niya na sinunog at ibinaon ng emperatris ang lahat ng luma niyang damit at alahas. Sabi naman ng isa pa, ipinamigay lang niya yung mga mumurahing gamit sa kanyang mga katulong, kaya naman, lahat ng mananahi at designer ay ipinatawag para igawa siya ng bago at kumpletong koleksyon ng damit at accessories. Tinanong siya ng isa kung ano ang masasabi niya sa disenyo ng damit na iyon. Iniabot nito sa kanya ang isang libro na naglalaman ng kanyang mga eksklusibong disenyo, at sinabing bagay na bagay ang modelong iyon sa kanyang pulang buhok. Magalang na iminungkahi ng lalaki na tingnan niya ang katalog. Mukhang kontento naman si Isabel. Napagtanto niya na iba talaga ang gawa ng mga sikat na designer, sobrang mamahalin at elegante ng mga damit na iyon. Naisip ng bida natin na kailanman ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makasuot ng ganoon ka-eleganteng mga damit noon. Noong nakaraang buhay niya, pinilit siya ng mga magulang niya na makisyati sa gastos para pag-aralin ang kanyang kapatid. Pagod na talaga siya sa paghihirap na iyon. Lagi siyang sinusumbatan ng mga magulang niya na nakapag-aral siya sa universidad na gusto niya. Pero ang kapatid niya, hindi nabigyan ng ganoong pagkakataon. Hindi na niya kaya. Sa tindi ng emosyon, inamin ng bida. Sa mga magulang niya na simula noon, mabubuhay na lang siya para sa sarili niya. Nagulat ang kanyang mga magulang. Gusto niyang takasan ang pasakit na iyon sa anumang paraan. Kahit na noong una, ipinapadala pa niya ang halos lahat ng pera niya para tulungan ang mga magulang niya. Sa pag-alala sa nakaraan, medyo nalungkot si Isabel. Dahil sa nakaraan niyang buhay, ramdam na ramdam niya ang karakter sa libro. Napaisip siya habang tinitingnan ang mga pahina ng katalog. Magkaiba sila ni Isabel. Kasi noong Jane pa ang pangalan niya sa totoong buhay, hirap na hirap siyang bumili kahit murang damit, samantalang si Isabel, punong-puno ng alahas. At mga mamahaling damit. Kahit nasa katawan na siya ng emperatris, pakiramdam pa rin niya ay dapat siyang lumuhod at magpasalamat. Para sa mga bonggang damit na iyon. Pero alam ng babae na kailangan niyang panindigan ang kanyang acting dahil kung ipapakita niyang hindi siya sanay sa mga mamahaling bagay, baka paghinalaan siya. Tinanong siya ng mananahi kung ano ang masasabi niya sa mga damit. Ang kanyang mga gawa ay walang katulad sa buong imperyo, pero laking gulat ng lalaki sa naging reaksyon niya. Sinabi nito sa kanya na napakaganda ng kanyang panlasa. Kahit hindi siya komportable sa papel na ginagampanan, kailangang mag-effort ni Isabel. Para makaalis siya roon ng ligtas, kaya ibinalibag niya ang katalog. Ngumiti siya ng nakakaloko. Sa tindi ng kanyang kayabangan, tinanong niya ito, sino pa ba maliban sa iyo ang gagawa ng ganito kapangit na mga damit? Hindi nakapagsalita ang lalaki. Sabi ni Isabel, kung lalabas daw siya sa kalsada na suot ang mga hamak na damit na iyon, magiging katatawanan lang siya sa buong imperyo. Habang nakadekwatro sa sofa, sinabi niyang sana ay hindi lang ito pumunta roon para ipakita ang mga basahang iyon. Pagkatapos, tinanong ng emperatris kung may iba pa ba itong mas mahal na mga damit na ipapakita sa kanya. Tulala pa rin ang mananahi sa pambabastos niya. Sa huli, tinanong ni Isabel kung gusto pa ba nitong magpatuloy. Mamahaling damit na ipapakita sa kanya, tulala pa rin ang mananahi sa pambabastos niya. Sa huli, tinanong ni Isabel kung gusto pa ba niya para ipakita ang iba pa sa kanya. Dahil pagod na, ipinaliwanag ng lalaki na wala pa siyang ibang nagagawa. Nag-alok siyang magpakita uli pagkalipas ng 2 buwan, pero matapang na nagtanong ang emperatris kung inaasahan ba nitong magtitiis siya sa iisang balabal lang sa loob ng 2 buwan.
Galit na siya ngayon at inutusan ang modista na huwag magsisinungaling kung gusto pa nitong mabuhay dahil nalaman niyang bibisita si Sasha sa kanya sa susunod na linggo. Karamihan sa mga damit ng mga dugong bughaw ay sadyang ginawa para sa kanila lang at kapag napili na ang mga disenyo, hindi na ito dapat tahiin para sa ibang tao. Kung may isang bagay mang kinamumuhian ang mga maharlika, iyon ay ang pagsusuot ng mga damit na nakita na sa iba. Kaya naman, dapat ay kakaiba ang bawat disenyo. Noong mga sandaling iyon, sa buong imperyo, tanyag ang batang konsorte, na si Sasha, bilang isang kliyenteng may espesyal na katayuan. Sinubukan ng lalaki na mga tuwiran at sinabing ang mga disenyong iyon ay mas bagay sa konsorteng si Sasha. Napansin ni Isabel sa mahabang paliwanag ng modista na ang mga modelong iyon ay mukhang hindi naman talaga inilaan para sa kanya. Napagtanto niyang nagsisinungaling ito. Hanggang kailan ba hinayaan ni Isabel na mangyari ang ganitong pambabastos sa kanya? Sinabi niyang napakayabang ng lalaki at inutusan itong dalhin agad sa kanya ang lahat ng mga disenyo ngayon din. Takot na takot ang lalaki. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, sinabi ni Isabel na tila hindi nito naiintindihan kung gaano kataas ang isang emperatriz kumpara sa isang hamak na konsorte lang. Para ipakita ang kanyang kapangyarihan, sumugod ang mga guwardiya ng emperatriz patungo sa modista. Para iligtas ang kanyang sarili, ipinaliwanag ng lalaki na maaari niyang utusan ang kanyang mga katulong na dalhin agad ang mga disenyo ng walang antala. Maya-maya pa, pumili na si Isabel ng mga kasuotan mula sa katalogo. Tinanong siya ng lalaki kung alin sa 14 na disenyo ang pinakagusto niya. Sumagot siyang gusto niya ang lahat ng iyon. Tila hindi masyadong naintindihan ng modista ang narinig niya. Sinabi ni Isabel na ayaw niyang umuulit ng suot at ibinalik ang papel sa kanya. Pagkatapos, muli niyang sinabi na gusto niya ang lahat ng disenyo. Dahil gagastos na rin naman siya ng malaking pera, mas mabuti pang bilhin na niya ang lahat ng damit. Para lihim niyang maibenta ang mga ito pagkatapos ng diborsyo at magkaroon siya ng sariling pera. Malayo roon, sa marangyang palasyo ng emperador, may isang sumisigaw na isa itong kalokohan. Isang lalaki ang nagtanong sa kanyang kamahalan kung may ideya ba ito kung gaano kalaking pera ang ginastos ng emperatriz sa mga damit at alahas sa pagkakataong ito. Sa hapag, tila balisa ang mga kalalakihan habang pinag-uusapan ang mga gastos ng emperatriz. Binatikos ng isa sa kanila ang ugali nito at sinabing sobra-sobra na raw ito, kahit pa para lang sa pagpapanatili ng imahe, at ang mga biniling iyon ay katumbas na ng budget para sa depensa ng buong imperyo sa loob ng isang buong araw. Tahimik lang na nakikinig si Alexander sa lahat ng ito. Tila naiirita ang eleganteng lalaki sa mga komentong iyon. Sinabi naman ng isa pa na gusto lang niyang maging tapat bilang isang tapat na nasasakupan. Bagaman ang kasalukuyang emperatriz na si Isabel ng Castilla ay mahusay sa kanyang ginagawa, hindi ito maaaring palampasin ni Alexander. Paulit-ulit na itinataktak ng emperador ang kanyang mga daliri sa mesa. May isa pang nagsalita at sinabing ang maluho nitong bisyo ay hindi angkop sa bigat ng kanyang titulo bilang reyna. Isa sa mga lalaki ang may mali siya pang nagsabi na ang konsorteng si Sasha ay isang napakahusay na kandidato para palitan ang kasalukuyang emperatriz. Naiinip na tinapik ni Alexander ang kanyang mga daliri. Biglang tinanong ng emperador ang lahat ng mga lalaki kung nasabi na ba nila ang lahat ng gusto nilang sabihin. Sinabi niyang hinihintay lang niyang matapos sila, pero para silang mga mailap na kabayo na hindi alam kung kailan dapat huminto. Ipinaalala ng emperador sa kanila ang isang bahagi ng tula tungkol sa kung paanong ang ningning ng Kastilya ay maihahambing sa maalamat na imperyo ng Icarus at ang lahat ng ningning na iyon ay hinding-hindi mabibili ng lahat ng ginto sa lawa ng Nixos. Kahit pa maglaho ang sibilisasyon balang araw, ang imperyo ay mananatiling walang hanggan. Tila naging balisa ang isa sa mga lalaki nang marinig ang mga bahagi ng tula. Ipinaalala ni Alexander sa kanila na ang imperyo ay may kasing daming ginto ng lawa ng Nixos. Talaga bang iniisip nilang ang ilang pirasong damit ay makakaapekto sa kaban ng imperyo? Siya si Alexander Lorenzi na ikalawa. Siya ang buong imperyo, at ang dangal ng imperyo ay dangal din niya. Sino sa kanila ang mga ngahas na kutyain ang kanyang autoridad doon? Napahiya ang mga lalaki nang marinig ang maharlika. Na nagtanong kung hindi ba sapat ang galing ni Isabel para bigyan siya ng ilang pirasong damit. Tinipon niya ang mga pinakamahuhusay na tao sa imperyo doon, pero tila wala man lang sa kanila ang nakakaalam kung ano ang tunay na mahalaga. Si Isabel ang piniling emperatriz ni Alexander. Ipinatawag niya ang ministro ng pananalapi, na nanginginig sa takot at nagtanong kung kinu-question ba nito ang desisyon ng emperador. Sinubukan ng lalaking sumagot at nagtanong kung paanong ang isang katulad niya ay magdududa sa mga desisyon ng kanyang kamahalan. Sinubukan niyang mga tuwiran at sinabing hindi lang maganda ang kanyang pagkakasabi dahil nag-aalala lang siya sa kapakanan ng imperyo. May diin na sinabi ni Alexander na tila hindi alam ng ministro ang kanyang lugar dahil nanatili siya sa posisyong hindi naman niya karapat-dapat ng napakahabang panahon. Kaya naman nagpa siya ang emperador na ibigay sa kanya ang posisyong nararapat talaga sa kanya.
Doon ay ibinigay ang utos at agad na tinanggal sa pwesto ang ministro ng pananalapi at ikukulong sa loob ng kanyang mansyon sa loob ng 3 buwan. Nagmakaawa ang ministro habang kinakaladkad palayo ng mga guwardiya. Napagtanto ni Alexander na halos makalimutan na niya ang isang mahalagang detalye. Ang dangal ng emperatris ay dangal din niya mismo. Kaya naman, hinding-hindi niya papayagan na magsuot ito ng mga basahang damit na wala namang epekto sa kaban ng imperyo. Mukhang naguluhan ang ministro ng depensa sa sinabi niya. Pagkatapos ay sinubukan nitong magpalakas sa emperador at sinabing sumasang-ayon siya rito. Karapat-dapat lang ang emperatris sa isang marangyang kasuotan. Napatawa na lang si Alexander dahil alam niyang papayag agad ang lalaki sa gusto niya. Nagtanong ang emperador kung sang-ayon ba ang lahat na dapat magsuot ng mararangyang damit ang emperatris. At tama nga sila. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, inutusan niya ang kanyang sekretaryo na magpagawa ng gown na 10 beses na mas marangya at mas maganda kaysa sa huling ipinagawa nito. Sinabi ng sekretaryo na susunod siya sa lahat ng kagustuhan ng emperador. May determinasyon sa kanyang mga mata nang sabihin ni Alexander sa mga kalalakihan na oras na para magpatuloy. Sa pasilyo, pinag-uusapan ng mga tauhan ang pagkakasibak kay Ministro Earl Claxton. Sabi naman ni Alexander, mas mabilis pa raw itong nangyari kaysa sa inaasahan niya. Nakipag-usap ang emperador sa kanyang sekretaryo at ibinunyag na binigyan lang niya ng posisyon ang ministro dahil tinulungan siya nito noong umakyat siya sa trono. Ang posisyong ito ay mas mataas pa sa dapat para sa kanya, pero sadyang matakaw ang lalaki at panay ang hingi ng iba pang pribilehiyo na parang isang linta. Matagal na ring iniisip ng Maharlika na tanggalin siya, at buti na lang ay nakahanap siya ng magandang dahilan para gawin yon. Nagkomento ang sekretaryo na kung parurusahan siya ng emperador, tulad ng isang ordinaryong Maharlika, tiyak na mapapagalitan siya ng husto. Sinabi ng emperador sa kanya na sadyang may mga taong hindi alam ang kanilang lugar at ang kasakiman ng tao ay walang hangganan. Huminto sandali ang Maharlika. Tinanong ni Alexander ang sekretaryo kung ano ba talaga ang gusto nitong sabihin sa kanya. Sumagot ito na mahihirapan ang mga ordinaryong tao na ituring siyang isang mahusay at matalinong emperador kung patuloy siyang gagawa ng mga maling desisyon. Totoo ito kahit gaano pa kalaki ang mga nagawa niyang tagumpay. Bilang tugon, sinabi ng emperador na may isang detalye na hindi naintindihan ang sekretaryo. Ayon sa kanya, maikli pa lang ang panahon ni Alexander sa trono at kasalukuyan pa rin niyang pinalalawak ang kapangyarihan ng imperyo. Dahil dito, determinado si Alexander na mamuno gamit ang takot. Ipinagtapat niya sa sekretaryo na plano niyang ubusin ang lahat ng sagabal sa kanya. Mamumuno siya ng may kalupitan at tatanggalin ang mga bagay ng walang awa. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang mga taktika. Iyon lang ang mga tanging bagay na natutunan niya sa kanyang ama. Bago umalis, tinanong niya ang sekretaryo kung papatayin din ba nito ang sarili niyang ama. Gagawin ba niya iyon kung ang hangad niya ay maging isang matalinong emperador? Walang maisagot ang sekretaryo rito. Tandang-tanda pa niya na 3 taon na ang nakalilipas mula nang tapusin ni Alexander ang buhay ng dating emperador at umakyat ito sa trono. Bagamat ang pagbabagong iyon ay nagpatigil sa mga gulo sa mga barbaro at nagpalakas sa imperyo, marami pa rin ang gumagawa ng mga dahilan laban sa kanya. Dahil mga bata pa sila, gusto nilang makipaglaban gamit ang talino, pero hindi si Alexander ang tipo ng tao na magtatago o susuko na lang. Handa siyang sagasain ang kanyang mga kaaway para lang makuha ang gusto niya. Alam ng sekretaryo na ang pagpapagawa ng gown na iyon para sa emperatris ay isa ring babala. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang iniisip na lalong dadami ang trabaho niya araw-araw. Hindi rin siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng emperatris dito. Umaasa na lang siya na hindi ito mamasamain ng babae. Isang bagong araw ang nagsimula sa palasyo. May dalang isang malaking regalo ang isang butler. Parami ng parami ang dumarating na mga regalo, habang hawak ang isang damit, gulat na napatingin si Isabel sa dami ng mga kahon sa harap niya. Hangang-hanga ang ating bida sa mga natanggap niyang regalo. Namangha si Isabel sa mga mamahaling hiyas na nakakabit sa gown. Napansin niya na ang gintong tela ay may mga hibla ng tunay na ginto, isang bagay na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Namangha siya kung paanong nanatiling magaan ang kasuotan sa kabila ng maraming patong ng tela nito. Sinabi sa kanya ng butler na galing kay Alexander ang regalong iyon. Akala niya ay simpleng mamahaling bagay lang ang ibibigay nito sa kanya, pero isa pala itong napakagandang gown. Ipinaliwanag ng lalaki na ang regalong ito ay ipinagawa ng emperador ng may malaking pagmamahal at sinabing ang halaga nito ay katumbas ng isang buong palasyo. Nabigla si Isabel sa sobrang mahal ng gown. Kung mapatakan man lang ito ng kahit isang butil ng pawis, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Nagpasya siyang itanong kung kailan pa naisip ni Alexander na ipadala ang regalong iyon. Iniabot naman sa kanya ng butler ang isang sulat mula sa emperador. Binasa ng ating bida ang sulat kung saan sinabi ni Alexander na hindi siya sigurado kung babagay ba ang ganitong gown sa kanyang magagandang mata. Umaasa raw ang emperador na sa susunod nilang pagkikita ay suot na niya ang regalong ito. Tuloy, naguluhan ng husto si Isabel. Litong-lito ang dalaga habang sinusubukang intindihin kung ano ba talaga ang balak ng lalaki.
Naalala niya na dati ay wala namang pakialam si Alexander sa kanya. O baka naman meron na. Nagkomento ang isa sa mga katulong na talagang napakaganda ng gown. Wala pang nakakakita ng ganoon kagandang bagay. Binati ng dalaga ang emperatrice sa pagkakaroon ng ganoon kagandang regalo. Pero sa hindi angkop na paraan, nagpatuloy pa rin ito sa pagsasalita. Sinabi niya na ang katapatan ng puso ng emperatrice ay abot na raw hanggang sa puso ng emperador. Nawalan ng kibo si Isabel nang marinig iyon. Pinagalitan naman ng isang katulong ang batang babae. Sabi niya, naging masyadong mapangahas ang sinabi ng bata. Nanatili namang tahimik ang butler sa tabi ng pinto habang nag-uusap sila. Muling tiningnan ni Isabel ang sulat, sinusubukang humanap ng anumang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ng emperador. Nararamdaman niya na nagbabago na ang hangin sa loob ng palasyo, pero hindi niya masabi kung ito ba ay para sa ikabubuti o para sa ikakasama. Humingi ng paumanhin ang dalaga sa biglaang pagpasok. Sabi ni Isabel, ayos lang yun. Napansin niyang masaya ang mga dalaga. Para bang ang kwentong yun ay sariling karanasan nila. Hindi naman kinasusuklaman ni Isabel ang babaeng yun. Sa kanyang mga alaala, kilala niya ang batang babae. Naging tapat ito sa kanya sa buong panahong magkasama sila sa palasyo. Sa katunayan, gustong-gusto siya ng emperatrice. Tungkol naman sa ibang mga katulong, hindi sigurado si Isabel kung ano ang gusto niya. Inisip niyang maiintindihan din niya ang lahat sa huli. Nagpa siya ang ating bida na mag-focus sa mas mahalagang bagay, at yun ay ang halaga ng damit na yon. Sabi ng emperador, ang asul na damit na yon ay kasing mahal ng isang palasyo. Sa dati niyang buhay, baliw siya sa pagsha-shopping. Pero iba talaga ang standards ng isang emperador, kaya kailangang magsumikap ni Isabel na maging sobra-sobra sa karangyaan. Mukhang hindi siya nagpapasikat dahil lang marami siyang perang panggastos. O baka dahil din ito sa hiling niyang divorce. Napakagalante niya sa kanya. Talaga bang ganoon siya kaayaw makipag-divorce? Lumapit sa kanya ang isa sa mga katulong. Iminungkahi ng katulong na isukat ni Isabel ang damit para makita kung bagay ito, at nag-alok din siyang tutulong. Pero, ayaw itong isuot ni Isabel. Ayaw pa itong isuot ni Isabel sa ngayon. Paalis na sana siya nang sabihin niyang hindi niya muna ito gagamitin. Buong pagmamalaki niyang sinabi na hindi niya basta-basta matatanggap ang ganoong kalaking regalo mula sa lalaking balak naman niyang hiwalayan. Sinabihan niya silang itapon na lang ang damit sa kanyang wardrobe. Isang konduktor ang namumuno sa orkestra, masayang nag-uusap ang mga eleganteng bisita. Sa hapag, isang napakasarap na hapunan ang inihahain. Suot ang kanyang eleganteng sapatos at magarang damit, pumasok si Isabel sa bulwagan. Nakapusod ang kanyang pulang buhok, at napakamapangakit ng kanyang mga berdeng mata. Ang party na yon ay nagaganap tuwing Biyernes ng gabi. Dumadalo ang lahat ng miyembro ng pamilya ng hari at ang kanilang mga tauhan. Ito ay isang tradisyong itinatagpa noong panahon ng ikatlong hari. Paano kaya nila nakakayanang magdaos ng ganoon kalaking party, linggo-linggo? Siguro ay para ipagmalaki lang ang kanilang yaman. Ganun pa man, pinlano ni Isabel ang lahat ng maigi, maayos na nagamit ang mga resources, at nanatiling elegante ang okasyon. Hindi nito nabawasan ang dangal ng pamilya ng hari. Kontentong-kontento si Isabel sa takbo ng selebrasyon. Isang bagay ito na hindi lahat ay kayang maisip. Habang dahan-dahan niyang iniikot ang baso ng wine, may lumapit sa kanya. May lumapit at pinuri ang party. Napansin niya kung sino ang kumakausap sa kanya. Si Count Barkley pala. Tumingin ito sa kanya ng may kakaibang tingin at malisyosong ngiti. Isa siyang hindi gaanong mahalagang karakter na lumitaw sa kwento. Ang lalaking ito ay isang masugid na taga-suporta ni Sasha na gustong makuha nito ang titulong emperatrice. Napaisip si Isabel sa kanyang sarili. Isip ni Isabel, ang pangit ng bigote niya, nagulat ang Count sa inasal niya kaya hindi ito nakapagsalita. Tinanong siya nito kung ano ang problema. Nang may ngiti, sinabi ni Isabel sa kanya na oras na para itigil ang kaplastikan na yan. Tinanong ng babae kung nagustuhan ba nito ang sinabi niya. Hindi talaga maintindihan ng lalaki ang takbo ng usapan. Sabi niya, sinusubukan lang naman niyang purihin ng tapat ang pagod ni Isabel sa pag-oorganisa ng event. Mapanghamon siyang tinanong ni Isabel. Tinanong siya ni Isabel kung inabot ba ng 3 taon bago lumabas ang pasasalamat niya. Grabe ha? Nabigla si Count Barkley sa katapangan niya. Tumalikod siya para umalis, iniisip na kung talagang nagpapasalamat siya, dapat ay noon pa niya ito sinabi sa nakaraan. Hindi yung ngayon lang siya susubok na lumapit, ang taong dapat makarinig ng mga huwad na papuring yon ay wala na. Wala na ang dating Isabel. Sa bagay, naisip niyang hindi ito ang oras para mag-alala sa mga bagay ng nakaraan. Habang naglalakad sa Golden Hall, nagsimulang magplano si Isabel, nandoon din si Alexander, suot ng emperador ang kanyang kasuotan. Nakasuot siya ng isang napaka-elegante at pinalamuti ang imperial outfit. Napansin ni Isabel ang pagdating niya, at sa totoo lang, siya na ang pinakagwapong lalaki. Kilala rin siya bilang lalaking lumilitaw lang minsan sa bawat 100 taon. Noong binabasa niya ang orihinal na kwento, akala niya ay baduy ito. Medyo baduy nga, pero ito ang katotohanan. Bahagyang nagulat si Isabel nang makita siya roon.
sa kabilang hall. Tinitigan ng emperatriz ang lalaki, at tumingin din ito pabalik sa kanya, nakatingin lang si Alexander sa kanya nang hindi nagsasalita. Wala siyang maisip na isasagot sa kanya. Biglang may lumapit, na naging hadlang sa sandali nilang dalawa. Humahampas ang mahaba at itim niyang buhok. Si Sasha, na nakasuot ng mahaba at pinalamuti ang cream na damit, ay tinawag ang emperador sa pangalan nito. Sa loob ng bulwagan, nagulat ang ibang mga bisita sa lakas ng loob ng consort na tawagin ang emperador habang binabaliwala ang royal title nito. Pinagsabihan siya ng secretary. Sinubukan ng dalaga na magpaliwanag na sobrang saya lang niya kaya kusa itong lumabas sa bibig niya. Tiningnan siya ni Alexander nang may kawalang bahala. Hinawakan siya ni Sasha sa braso at sinabing miss na niya ito. Nakikita ang lahat ng yon, naisip ni Isabel na medyo sobra na ang eksenang yon para sa isang pampublikong lugar. Mukhang binabaliwala lang ito ng ibang mga bisita dahil nakikita nila siya bilang isang heroine sa kabila ng lahat. Nagpakita si Sasha ng inosenteng mukha. May napansin si Isabel. Habang naglalakad palayo ang emperador at ang kanyang consort, sinabi ng dalaga sa kanya na kahit araw-araw pa silang magkita, mamimiss pa rin daw niya ito. Sinamantala ni Sasha ang pagkakataon para sabihing matagal siyang naghintay. Para lang makasama ang emperador sa piging na yon, bastos na sinabi ni Alexander na linggo-linggo naman daw nagaganap ang okasyong iyon. Kaya, ano bang dahilan ng napakataas na ekspektasyong yon? Nagulat si Isabel habang nakikinig kay Sasha na nagsabing masaya naman daw bawat linggo. Dahil doon nagtitipon ang buong pamilya ng imperyo, nagtataka siya kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagtawag sa kanila bilang pamilya. Pinagsabihan siya ng emperador na makinig ng mabuti sa mga salitang binibitawan doon. Humingi siya ng paumanhin at sinabing nagsalita lang siya nang hindi nag-iisip. Napaisip si Isabel kung anong klaseng mababaw na pang-aasar ba yon. Paano kayang nasaktan ng ganoon ang Isabel sa kuwento dahil lang sa bagay na yon? Tumingin sa paligid si Sasha gamit ang nakasanayan niyang inosenteng mukha. Inisip ng ating bida na wala siyang pakialam kung talagang mahal man ng dalawa ang isa't isa o hindi. Dahil hindi naman siya ang totoong Isabel, imposibleng masaktan siya, sayang lang ang oras kung papatulan pa niya ang ganoon kabababaw na laro. Kahit ano paman, may iba siyang layunin sa pagpunta sa piging na yon. Marahang inikot-ikot ni Isabel ang alak sa kanyang baso. Sa harap niya ay nakatayo si Marquis Wilhelm, na tila medyo takot. Natapon ang alak. Ibinuhos ni Isabel ang kanyang alak sa Marquis. Nabigla ang lalaki. Gulat na nanonood ang mga panauhin sa lahat ng nangyayari. Isang kontentong ngiti naman ang ibinigay ng babae. Habang nakangisi ng may pagmamayabang, humingi siya ng paumanhin sa nangyari, sabay sabing, sobrang dulas daw ng kaniyang mga kamay. Natapon ang lahat ng alak, at gulat na gulat ang lahat ng mga bisitang nakakita. Kahit si Sasha ay natakot din at nagtago sa likod ng emperador. Sinabi ni Isabel sa Marquez na hindi niya namalayang ganoon pala kadulas ang kaniyang kamay. Sinabi ng lalaking naperwisyo na sinadya niyang itapon ang lahat sa kaniya, pero sagot ni Isabel, humingi na siya ng paumanhin. Tinanong niya kung ano pa ba ang gusto nito sa kaniya. Paulit-ulit na iginiit ni Isabel na nadulas lang talaga ang kaniyang kamay, pero hindi talaga ito naniwala. Sinabi niyang mauulit pa ito, at bigla niyang sinampal ng napakalakas ang Marquez. Damang-dama ng lalaki ang bigat at lakas ng kaniyang kamay. Malaki ang galit ni Isabel sa matandang iyon. Paano niya nagawang hawakan ang isa sa mga anak nito gayong may asawa at anak naman nito? Noong nakaraang ilang gabi, naalala ng ating bida na may narinig siyang pira-pirasong usapan sa pagitan ng mga katulong. Lumapit siya para alamin kung ano ba talagang nangyayari. Nakita niya ang isa sa mga katulong na pilit pinatatahan ang kaibigan nitong humahagulgol sa pag-iyak. Ikinukuwento nung katulong na may isang lalaking ayaw siyang tantanan sa pagpapadala ng mga sulat, at ang mas malala pa, pinuntahan na siya nito mismo sa kanilang bahay. Takot na takot ang dalaga dahil baka inaabangan siya ni Marquis Wilhelm sa tuwing lalabas siya para pumasok sa trabaho. Agad na nakilala ni Isabel ang pangalan niya. Nag-uusap ang mga babae at isa sa kanila ang nagsabing may mga tsismis na pumipili raw siya ng mga batang babae at hinihipo ang mga ito. May isa namang nag-comment na ang isa sa mga anak na babae ng Marquis ay ipinakasal sa isang mahirap na pamilya na tila ba gusto na lang siyang idispatsa nito. Sabi naman ng isa, takot na takot siya dahil masyadong makapangyarihan ang lalaking yon. Narinig ni Isabel ang sinabi ng babae na natatakot nga ito. Hindi niya raw ito mapipigilan, kaya baka kailangan na lang niyang mag-resign at lumipat pa ng bahay. Dito na talaga nag-init ang ulo ng ating bida. Sa isip ni Isabel, ang matandang yon ay kasing edad na ng lolo ng babae, kaya galit na galit siya sa kapal ng mukha nito. Magagalit na talaga siya kung mangyari ang ganoon kasamang bagay sa kahit kanino, pero mas nakakasuka ang isang ito. Dahil nangyari ito sa isang babaeng napakatapat sa kanya, itinaas niya ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Umaasa siyang hindi na mag-aalala ang dalaga. Determinado na ang ating bida na kumilos. Balik tayo sa kasalukuyan. Mabilis na kumilos ang kamay ni Isabel. Sinampal niya ang Marquis ng isa pang beses. Takot na takot ang mga bisita,
at nagtataka kung may maglalakas loob bang pigilan siya. Hindi pa rin maintindihan ni Sasha ang mga nangyayari. Sa loob ng Golden, wala nang pakialam si Isabel at patuloy pa rin sa pagsampal sa Marquis dahil para sa kanya, iyon ang pinakamabilis na paghihiganti na magagawa niya. Kahit na pinagsasabihan na siya, walang sinuman doon ang may lakas ng loob na pigilan siya sa ginagawa niya maliban sa isang tao. Pinanood ni Sasha habang humahakbang si Alexander pasulong. Sinigawan siya ng emperador at tinawag sa kanyang pangalan. Napangiti naman siya ng may kasiyahan. Dahil nakuha na niya ang reaksyong inaasahan niya, sinabi ni Isabel na hindi pa siya tapos at may isa pa siyang gagawin. Ang emperatrice, sa gitna ng kanyang galit, ay nagpakawala ng isang malakas na sipa sa pagitan ng mga hita ng Marquis. Gulat na gulat ang lahat sa nakita nila. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa wakas, naramdaman na rin ng Marquis ang sakit bilang ganti sa lahat ng mga kalokohang ginawa niya. Tuluyan nang bumagsak ang lalaki sa sahig, nawalan ng malay dahil sa sipa niya. Tiningnan niya ito ng may matinding pagkapuot sa kanyang mga mata. Inisip ni Isabel na mas mabuting gawin na ang lahat ng kaya niya gamit ang anumang meron siya. Lumingon siya nang marinig niyang tinatawag siya ni Alexander. Nakaramdam ng kaunting takot ang ating bida nang makita niya itong napakalapit sa kanya, sobrang talim at seryoso ng tingin ni Alexander. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali habang naghihintay sa magiging reaksyon nito. Nang may matapang na tindig, tinanong niya kung ano ba ang problema. Mukhang wala sa mood ang emperador, galit na galit siya dahil sa gulo at pinsalang ginawa ni Isabel habang nagaganap ang piging. Mabilis na hinablot ni Alexander ang braso niya. Nagsimulang magsalita si Isabel sa kanya, inisip niyang determinado siyang gumawa ng eksena. Sa isang pampublikong lugar para udyukan ng lalaki na humingi na ng diborsyo, para na rin maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Pakiramdam niya ay nakakahiya ito para sa lalaki. Baka nga naninibago lang siya na gumawa ng isang bagay na makikinabang ang isang katulad ni Sasha. Pero hindi niya talaga mapigilan. Balak niyang sundin ang tinitibok ng kanyang puso, at alam niyang hindi magtatagal ay gagawa ng paraan si Alexander para mawala siya sa landas nito. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Sinabi pa nito na gumawa siya ng napakalaking gulo. Litong-lito naman si Isabel. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Napakagwapo at kaakit-akit pa rin ni Alexander sa kabila ng kanyang napakainit na ulo. Hindi lang maintindihan ni Isabel kung anong diskarte ba ang ginagawa nito ngayon. Napabuntong hininga ang emperador, at lalo lang naguluhan ng dalaga. Sinabihan siya nito na ang ganoong pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap. Tinitigan ni Alexander ang kamay ni Isabel, na namumula na dahil sa dami ng sampal na ibinigay niya sa Marquis. Lumingon siya sa gilid at ipinatawag ang manggagamot ng palasyo para gamutin ang kamay ng emperatrice. Siya lang ba ang naguguluhan sa biglang pagbabago ng ugali nito? Mukhang hindi naman. Nilapitan niya si Alexander. Sa tono na tila ng uuyam, sinabi ni Isabel na ang mas nangangailangan ng manggagamot ng palasyo ay si Marquis Wilhelm. Dahil wala itong malay sa sahig, sinabi ng emperador na bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Maya-maya pa ay dumating na ang manggagamot. Sa kabilang bahagi ng palasyo, malayo sa mga panauhin, tiningnan ng manggagamot ang kamay ni Isabel. Nararamdaman niyang pinoprotektahan siya ni Alexander. Ipinaliwanag ng doktor na maayos naman ang lahat at namula lang ito ng kaunti. Naalala ni Isabel na hindi siya pinahiya o pinagalitan ni Alexander sa harap ng marami. Nagutos pa ang emperador na ibigay ang pinakamahusay na gamutan para sa kanya. Nagtataka si Isabel kung anong tumatakbo sa isip nito sa paggawa ng ganoon. Mukhang kanina lang ay inis na inis ito sa kanya. Bigla siyang binigyan nito ng isang napakatamis at mapagmahal na ngiti. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin para hindi siya mahulog sa karisma ng lalaki. Napaisip siya kung anong klaseng ngiti ba iyon sa labi nito. Sa kabilang dako naman ng palasyo, nagbubulungan na ang mga bisita. Ang ilang bisita ay nag-uusap tungkol sa mga gintong sinulid, at ang iba naman ay nagtatanong kung ano ba talaga ang namamagitan sa dalawa. Sa mahabang panahon, ang konsorte lang ang tanging pinapahalagahan ng emperador. Ano kaya ang dahilan ng ganitong reaksyon niya ngayon? Alam ni Isabel na nagmumukha siyang masamang babae sa paningin ng iba. Sinabi ni Alexander na maaari na silang magpunta sa hapunan. Natapos na rin ang manggagamot sa pag-asikaso sa kanya. Humarap ang mahal na emperador sa kanya at kinindatan siya ng nakakaakit. Litong-lito na talaga si Isabel sa pabago-bagong ugali nito. Tumuloy na sila patungo sa malaking bulwagang ginto. Sinimulang hubarin ni Alexander ang kanyang Amerikana at isinuot ito sa mga balikat ni Isabel bilang proteksyon. Kahit patago, ipinakita ni Isabel na nagustuhan niya ang kilos na iyon. Tiningnan niya ang mga taong nandoon pa rin. Sa likuran ng mga panauhin, napansin ng bida natin kung gaano kalalim ang tama kay Sasha. Nakikita rin niya na hindi pa rin tumitigil ang mga tao sa pag-uusap. Siguradong siya na pagdating ng bukas, laman na ng mga balita ang tungkol sa ugnayan nila ng emperador. Nagbabait-baitan ba siya para lang makuha ang panig ng mga tao? Medyo delikado ang sitwasyong ito para sa kanya. Nagpaliwanag si Alexander sa mga bisita na hindi naman masyadong formal ang inihanda niya, pero sana raw ay mag-enjoy ang lahat.
Ang pagkakataong ito ay hindi para sa trabaho, kundi isang lugar para sa pag-uusap at pakikipag-ugnayan ng mga opisyal. Gusto lang niya na walang makaramdam ng kahit anong pressure. Pero para kay Isabel, parang masyado naman iyong OA. Kung ganito kalaki ang inihahanda nila tuwing Biyernes, paano pa kaya kapag may malaking okasyon na ginagawa lang minsan sa isang taon? Kahit ang pinakasimpleng pagkain ay mukhang pinaghirapan talaga, napabuntong hininga na lang siya at naisip na kailangan niyang kumain para magkaroon ng lakas. Kailangan niyang ituloy ang kanyang mga masasamang plano. Bigla namang lumapit si Alexander at sinabihan ang emperatrice na kumuha na ng pagkain. Napansin daw niya na masyadong napagod ang babae kanina. Dahil doon, napatawa na lang siya ng medyo pilit. Bigla na lang ay pinuri ni Sasha ang damit ni Isabel. Tinanong pa ng babae kung galing ba ito sa butik ni Charlotte Collins. Balita raw ni Sasha na bumili ang emperatrice ng 14 na disenyo doon. Magaganda raw ang mga ito at bagay na bagay sa kanya. Para kay Sasha, sapat na raw sa kanya ang mga simpleng disenyo lang. Sinusubukan naman ng bida natin na intindihin ang ikinikilos ng konsorte. Todo kayod siya para magmukhang mapagkumbaba, hanggang sa ma-realize niya na isa pala itong napaka-epektibong diskarte. Naalala niya na sa orihinal na kwento, kilala si Sasha bilang isang mahirap na babae na mabilis na nakaangat sa buhay. May isang eksena noon kasama ang isang aristokratang babae na may suot na mamahaling balahibo ng mink. Sabi ni Sasha, hinding-hindi raw siya bibili ng ganoon. Masaya na raw siya sa balahibo lang ng ardilya o kuneho dahil masyado raw magarbo ang lahat para sa kanya. Napahiya ng husto ang aristokratang babae. Pero dahil doon, lalo pang humanga ang mga kalalakihan kay Sasha. Ramdam ni Isabel na sinadya talaga iyon. Nakalimutan na ba ng konsorte na nagyabang pa siya na close sila ng may-ari? Inalis ni Alexander ang atensyon niya kay Sasha at tinanong ang emperatrice kung bakit hindi nito suot ang regalo niya. Habang kumakain, nagtataka si Isabel kung bakit ganoon siya kausapin ng lalaki. Ayaw na niyang magtanim pa ng kahit anong pag-asa. Relasyon sa kanya. Nagsisimula na namang kabahan ang mga bisita dahil iniisip nilang magkaaway ang emperador at ang emperatrice. Malas talaga. Iniisip ni Isabel na kahit anong gawin niya, laging may sasabihin ang mga tao. Kaya naman, gumamit siya ng ibang diskarte. Sinabi niya sa kanya na hindi bagay sa pagkadugong bughaw nito ang ganyang klaseng pananamit. Sabi pa niya, mas gusto pa niyang makatanggap ng isang buong lungsod, o kaya naman ay isang kastilyo. Nagulat ang lahat ng mga bisita sa sinabi niya. Napabuntong hininga na lang siya habang iniisip na dahil emperador naman ito, hindi naman siguro, masyado ng sobra ang hinihingi niya. Pero mukhang hindi yata tumatakbo ang plano niya ayon sa inaasahan. Ninitian siya ni Alexander. Tinanong siya nito kung talaga bang isang lungsod lang ang gusto niya. Hinawakan ng emperador ang kamay niya at sinabing hindi pa sapat yon. Habang nakatingin sa kanya ng may pagmamahal, sinabi ni Alexander na kahit sumako pa siya ng panibagong imperyo, hinding-hindi siya mapapalitan. Ipinaalala rin niya rito na siya ang haligi ng imperyong yon at ang kaisa-isa niyang emperatrice. Gulat na gulat si Isabel, nakakain ba ang lalaking ito ng panis? Ang plano lang naman niya ay makuha ang pera niya at makipag-divorce, hindi ang kunin ang lahat ng investment ng imperyo. Wala kasing sense kung patuloy siya nitong bibigyan ng mga sobrang mamahaling bagay. Napaisip siya kung anong gagawin niya kung regaluhan siya nito ng damit na kasing mahal ng isang buong lungsod. Sumingit sa usapan si Sasha at sinabi sa emperador na ayos lang sa kanya kahit hindi siya bigyan nito ng mamahaling damit. Sinabi pa niya na ang gusto lang niya ay mga damit na gawa sa seda at lino. Narinig ng dalawang maharlika ang sinabi ng consort na, hindi nagbabago ang halaga ng isang tao base sa suot nitong damit. Ang tanging kondisyon lang daw niya ay manatili ang emperador. Sa tabi niya habang buhay. Sapat na raw yon para sa kanya. Nakikinig ang mga bisita habang sinasabi ng dalaga na, kahit wala siyang anumang kayamanan, itinuturing siya nito na parang isang hiyas. Napanganga na lang si Isabel. Ang totoo, biglaan at parang walang dahilan ang lahat ng ito para sa ating bida. Ang tingin niya kay Sasha ay isang dalaga na. Medyo matalino naman. Nakaramdam kaya ito ng insecurity nang makitang binibigyan ni Alexander ng atensyon si Isabel, bastos na. Tinanong ni Alexander si Sasha kung ano ba ang pinagsasabi nito. Para ilagay ang consort sa tamang lugar, sinabi ng emperador na wala naman talaga itong kayamanan. Ano ba ang ibig sabihin niyon? Sinabi niya sa dalaga na binigyan niya ito ng halagang tama lang para sa posisyon nito bilang imperial consort. Wala nang iba pa. Sobrang yanig si Sasha sa prangkang sagot na yon. Tinanong siya nito kung paano niya magagampanan ang kanyang tungkulin sa taumbayan kung hindi niya naiintindihan ang mga pag-aari niya. Para sa kanya, hindi lang kapakumbabaan at pagiging simple ang tanging katangian na dapat mayroon ang pamilya ng emperador. Tahimik lang si Isabel habang nagtatalo ang dalawa. Mukhang durog na durog si Sasha sa sinabi ng emperador. Tinanong siya nito kung naintindihan ba niya ang ibig niyang sabihin. Sumagot ang dalaga na tatandaan niya. Ang bagay na yan sa hinaharap. Napabuntong hininga si Isabel habang iniisip na kahit napagalitan na, paniguradong ganoon pa rin ang ikikilos ni Sasha sa susunod.
Nga pala, sa orihinal na libro, kinausap kaya siya ni Alexander ng ganoon. Sa kanyang mga alaala, wala namang ganoong nangyari. Base sa tensyon sa hapunan, mukhang hindi lang siya ang nagulat dahil pati ang mga bisita ay naiilang na rin sa usapang yon. Hindi na alam ni Isabel kung ano pa ang dapat asahan. Tandang-tanda niya na ang karakter na ito ay malupit na tinalikuran ng emperador at ng consort nito. Sa wakas, ang ating bida ay nagpasya ng kumain. Para kay Alexander, sigurado siyang eksaherado lang ang mga sinabi ni Sasha. Napaisip siya tungkol sa mga nangyari, matapos itong marinig na magsalita tungkol sa mga obligasyon ng pagiging maharlika dahil ang tingin ni Isabel sa kanya ay isa lamang na diktador na emperador. Tinanong ni Alexander ang mga bisita kung may gusto bang sumabay sa kanya sa pag-inom. Matapos mag-alok ang ilang mga bisita na makipagwain sa kanya, naisip ni Isabel na kaya pala nitong gumawa ng bagong aura para sa hapunang iyon. May kislap sa kanyang mga mata, pursigido siyang hindi magpatalo. Nagdesisyon siyang magpakitang gilas sa pagiging pasaway. Sa oras ng hapunan para magsawa sila sa kanya, kung ano-ano ang nireklamo ni Isabel habang kumakain, pati nga ang pag-uutos sa mga katulong na tanggalin ang lahat ng tinik ng isda ay ginawa niya. Bukod pa roon, ipinagawa niya ang mga steak na inihaw at ang mga kamatis ay kailangang balatan muna bago isilbi dahil hindi niya raw kayang tunawin ang balat ng kamatis. May ilang mga bisita na nagkomento kung gaano kahirap ang ugali ng emperatrice samantalang dati naman itong malumanay at kalmado. Narinig niyang nagbubulungan ang mga kalalakihan tungkol sa kung paano ang dating Isabel ay napakabait at maawain pero parang may nagpabago sa kanya ng husto. Ang mga lalaki ring iyon ay nagtsitsismis tungkol sa imperial consort na bukod sa pagiging malambing ay sunod-sunuran din sa emperador. Si Isabel ay nairita nang marinig ang mga walang kuwentang komento tungkol sa kanya at kay Sasha pero nag-focus na lang siya sa pagkain na mas masarap pa. Alam ng emperatrice na dapat ay 100% ang dedication niya sa pagganap bilang kontrabida. Sa gitna ng katahimikan, uminom si Alexander ng isang lagok ng kanyang inumin. Biglang may kumuha sa atensyon ng emperador. Ano kaya yon? Pagkatapos ng party na yon, wala namang masyadong nangyari sa loob ng ilang sandali hanggang sa makatanggap si Isabel ng isang imbitasyon. Napansin niya na galing ang sulat kay Duchess Salinger. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Isabel ang pangalang iyon dahil hindi niya matandaang nabasa ito sa libro. Bakit kaya siya pinadalhan nito ng imbitasyon? Wala ring nakasulat tungkol sa Duchess na iyon sa mga papel ni Isabel kaya malamang ay hindi sila magkamag-anak. Kaibigan kaya niya ito? O baka naman isang misteryosong kakampi? Dahil sa orihinal na kwento, si Isabel ay bilang isang hamak na suportang karakter lang, hindi na nakapagtataka kung walang lilitaw na kaibigan. Kung talagang kaibigan ni Isabel si Duchess Salinger, magiging kakatwa kung tatanggihan niya ang imbitasyong iyon. Gayunpaman, malaki na ang ipinagbago ng kanyang pagkatao matapos ang sunod-sunod na mga pangyayari. Kung babaliwalain niya ang kanyang kaibigan, baka mapagkamalan siyang hibang. At sa isang imperyong tulad nito, ang mga taong ganoon ay sinusunog ng buhay sa tulos. Ang tanging hangad lang niya ay makakuha ng diborsyo, hindi ang mamatay sa gitna ng naglalagablab na apoy. Kaya naman, nagpa siya si Isabel na mas maging maingat pa. Na-curious ang ating bida kung bakit siya naimbitahan, naisip niyang mas mabuti pang maglakad-lakad muna kaysa magkulong lang sa kanyang silid. Kahit na diborsyo ang pangunahin niyang mithiin, kung maninirahan siya roon ng matagal-tagal, kailangan niyang kumuha ng mas maraming impormasyon. Alam niyang may mga impormasyong hindi kayang sabihin ng mga katulong, o hindi nakasulat sa mga libro sa silid-aklatan. Naisip ni Isabel na ang isang tea party, kasama ang ibang mga kababaihan, ay magandang pagkakataon para makuha ang mga detalye na gusto niya. Pero kahit na, paano niya tatanggapin ang imbitasyong iyon? Sa palasyo ng Salinger, maraming mga eleganteng ginang ang naglalakad-lakad suot ang kanilang mga bonggang gown. Maraming mga formal na dalaga ang rumarampa sa kanilang mga kasuotan. Ang iba naman ay masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan tungkol sa mga pinakahuling balita. Sa gitna, binati ni Duchess Salinger ang espesyal na panauhin ngayong hapon, ang Emperatrice Isabel ng Castilla. Iyon ang unang pagkakataon na nakaharap ng ating bida ang mga tao mula sa labas ng palasyo, bukod sa mga designer. Base sa titulo at edad ng dukesa, mukhang siya ang pinakamakapangyarihang tao roon. Kaya naman, napakahalagang mag-ingat ni Isabel. Pinag-isipan niyang mabuti kung si Salinger ba ay isang kakampi o isang kaaway. Nakarinig siya ng ilang mga babae na pinupuri ang kanyang damit. Sabi ng iba, litaw na litaw ang kanyang pulang buhok at maputing balat dahil sa kulay na wine. Habang bahagyang nakatingin sa malayo, napaisip ang ating bida kung sino pa kaya ang hindi dumarating. Bigla siyang nakarinig ng isang tawa sa malapit. Sa kanyang tabi, nagkomento si Duchess Salinger na talagang napakagarbo raw ng suot ng Emperatrice. Sabay ngiti nito ng makahulugan. Ngayon na ang oras para malaman ang katotohanan. Lumalabas na hindi pala maganda ang relasyon niya at ng dukesa.
Sa hanay ng mga maharlika sa imperyong ito, ang pag-uusap tungkol sa pera ay itinuturing na bastos o walang modo. Dahil doon, kahit sa isang malaking handaan, bawal na bawal ang magbanggit ng tungkol sa pera. Ganoon din sa mga nakakailang na tanong tungkol sa presyo, kaya ang komento ng dukesa sa kanyang damit ay hindi isang papuri, kundi isang insulto. Sabay tawang mapang-alipusta, inulit ni Duchess Salinger na napakagarang araw ng damit pero yung damit lang. Hindi ito matatanggap ni Isabel. Para sa kanya, imposibleng ang isang babaeng ganoon na ang edad ay hindi man lang natuto ng simpleng kagandahang asal. Kahit na mas mahalaga pa ang kapangyarihan at galing siya sa isang bagsak na pamilya, bakit parang wala man lang rumerespeto kay Isabel rito? Inisip niya na siguro ay tingin ng dukesa sa kanya ay isang hamak na magbubukid lang na hinding-hindi makakasabay sa mga maharlika. Pero hindi na si Isabel ang dati niyang nakilala. Habang binubuksan ang kanyang malaking abaniko, naisip niya kung akala ba talaga ng dukesa ay hahayaan lang niya ang mga insultong ito. Ibinalita ni Isabel na ang kanyang damit ay galing sa butik na Winston, kaya naman natigilan at naguluhan ang babae. Habang ipinapakita ang kanyang magandang kasuotan, sinabi niyang marami pang ibang mga nakakamanghang disenyo doon para sa kanya. Ang kailangan lang gawin ng emperatris ay pumili. Pagkatapos ay pinaratangan niya ang dukesa na bumibili rin naman ito ng mga mamahaling damit sa parehong lugar. Mabilis na tumayo ang matandang babae at tila tumatakas sa usapan, habang si Isabel naman ay napangiti dahil sa kanyang pagkapanalo. Ganoon niya pinatikim sa dukesa ang sarili nitong lason. Napansin agad ng ating bida na ang suot na damit ng dukesa ay galing din sa parehong butik. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi na mapapanatili ng babae ang kanyang pakitang tao. Kung ayaw niyang ma-challenge, hindi na sana siya nagsimula ng gulo. Ano't anuman, may dalawa pang bakanteng upuan doon. Kung ang isa ay para sa kanya, kanino naman kaya ang isa pa? At sa wakas, dumating din siya. Pinanood ni Isabel ang mga bisita habang binabati ang imperial consort. Lumitaw si Sasha na suot ang isang napakagandang cream na damit na may mga burda. Pinaupo niya ang iba pang mga kababaihan. Napaisip ng malalim ang ating bida dahil ang pagdating ni Sasha ay siguradong makakaapekto sa kanyang mga plano. Pagkatapos ay napangisi siya ng may pagyayabang. Habang papalapit sa emperatris, sinabi ni Sasha na natutuwa siyang makita ito roon. Binigyan siya ng dalaga ng isang palakaibigang ngiti. Napagtanto ni Isabel ang nangyayari. Lahat ng taong naroon ay sadyang dinededma siya. Ayon sa batas ng palasyo, kung ang isang taong may mas mataas na katungkulan ay nakaupo na, hindi dapat tumayo ang sinuman para bumati ng iba. Isa itong paraan ng paggalang dahil baka mailang ang taong may mataas na posisyon kung maiiwan siyang nakaupo mag-isa. Pero napansin ni Isabel na binaliwala ng lahat ng mga babae roon ang panuntunang iyon. Marahang lumapit si Sasha ng may poise. Nagpakita siya ng mukhang inosente na sa totoo lang ay nakakairita na. Sa kabilang dako ng bulwagan, tiningnan ng imperial consort ang emperatris, sinuklian niya ito ng titig gaya ng inaasahan mula sa dalawang magkaribal. Pinaulanan ng mga bisita ng papuri ang consort, at pinuri ang pagkaelegante ng kanyang cream na damit. At, sa wakas, naintindihan na rin ni Isabel ang dahilan kung bakit siya inimbitahan ni Duchess Salinger doon. Malamang, request iyon ni Sasha. Siguradong sinadya ng babaeng iyon na pakiusapan ng Duchess na imbitahan siya para mapunta si Isabel sa isang lugar kung saan mas lilitaw ang pagiging paboritong konsorte ni Sasha. Ginawa lang ang lahat ng ito para hiyain ang Empress. Kaya naman naisip ng matalinong bida na oras na para umalis. Napangiti si Isabel ng may halong kumpiyansa. Bigla na lang, lahat ng nasa ibabaw ng lamesa ay nagkalat at itinapon. Nagulantang ang mga bisita sa nangyari, lalo na si Sasha, na nakasaksi na ng iba pang mga trahedya noon. Nakatayo si Isabel habang nakaunat ang kanyang kamay. Mukhang napakakapita-pitagan ng Empress habang kaharap ang ibang mga kababaihan. Binanggit niya sa mga bisita na tila baligtad na ang mga batas sa mansyong iyon. Ayon kay Isabel, dapat lang nabaguhin ang ayos ng hapagkainan base sa nararapat. Sinubukan naman nilang humingi ng paumanhin sa Empress. Binalingan ni Isabel si Sasha at tinawag ito. Pagkatapos, tinanong niya ang konsorte kung may gusto ba itong sabihin sa kanya. Dahil sa sobrang kaba, nagsimulang sumagot si Sasha. Humingi ng tawad ang babae kay Isabel at sinabing kararating lang niya. Paliwanag niya, hindi siya sanay sa mga rules ng etiquette at nangakong mag-iingat na siya sa susunod. Napabuntong hininga na lang si Isabel dahil napansin niyang palaging may kung ano-anong dahilan si Sasha. Nakakaumay na ang paulit-ulit na pagpapaalala sa kanya sa lahat ng oras. Saglit na nag-isip ang ating bida. Napagtanto niya na mukhang takot na si Sasha. Marahil ay hindi kailanman naisip ng kabit na ito ang mangyayari. Kailangan niyang yumuko sa Empress na dati ay minamaliit lang niya. Sabi ni Isabel, natapon na ang tsaa. Kaya naman oras na para umalis siya, at tumalikod na ang eleganteng monarka para lumisan. Pero bago tuluyang umalis, nag-iwan muna siya ng babala. Sinabihan niya si Sasha na simula ngayon, mas mabuting mag-ingat ito sa kanyang inasal sa harap ng Empress. Nabigla ang lahat ng mga babae sa mga salitang iyon. Pero nanatiling tahimik si Sasha.
Sobra siyang napahiya sa hayagang pagsermon na iyon. Pagkalipas ng ilang oras sa opisina ng emperador, ikinuwento ni Sasha kay Alexander ang lahat ng nangyari. Nakinig ang lalaki sa lahat ng sinabi nito, at sumagot na dapat ay kaya niyang ayusin ang ganoong bagay ng mag-isa. Tila hindi naintindihan ng babae. Matiyagang nagpaliwanag si Alexander na bilang emperador, hindi siya ganoon kawalang magawa para makialam pa roon. Hindi siya makikisali sa gulo ng isang simpleng tea party lang. Tinitigan niya ng matalim ang babae, nagkunwaring inosente si Sasha, at humingi ng tulong. Tinanong ni Sasha kung naging abala ba siya sa kanya kailanman. Sinubukan niyang kumbinsihin ang emperador, at sinabing natatakot siyang mabigo ito. Nag-aalala raw siya baka hindi siya agad makasabay sa palasyo, at sa mga tradisyon nito. Gusto lang daw niyang ipaalam dito ang nangyari. Sabi ni Alexander, hindi naman daw siya naabala, habang nagpapakitang gilas ng kanyang karisma. Sabi naman ni Sasha, mukhang masyadong busy ang emperador. Nagtataka si Alexander kung bakit kailangang ikuwento ang walang kwentang bagay na yon ngayon. Inis na tinuktok niya ang kanyang mga daliri sa lamesa. Sa huli, tinanong ng emperador ang babae kung ano ang gusto nitong gawin niya. Nag-isip ang babae ng sandali, at sa wakas, napangiti si Sasha. Sabi ng konsorte, umaasa siyang hindi siya lumalampas sa guhit. Pero matapos ang tea party, narinig niya ang mga bisita na nilalait ang Empress. Ang ginawa ni Isabel nung hapong iyon ay nakakagulat pati para sa kanya. Nagtanong si Alexander kung anong kinalaman noon sa usapan. Paliwanag ni Sasha, kung siya mismo ang magsasabi sa Empress ng nangyari, baka hindi ito makinig sa kanya. Kaya naman, minungkahi ng babae na siya na mismo ang direktang magsabi kay Isabel ng mga pinag-aalala ni Sasha. Sa bagay, asawa pa rin naman siya nito, hindi ba? Patuloy pa rin ang pagtuktok ng kanyang mga daliri sa lamesa. Sigurado si Sasha na makikinig ang Empress sa kanya. Pagsapit ng gabi, maliwanag ang buong palasyo dahil sa sinag ng buwan. Naglalakad si Alexander sa pasilyo. Tila malalim ang iniisip ng emperador tungkol sa hiling ni Sasha. Napangiti siya ng nakakaloko. Hindi naman binigo ng babae ang inaasahan niya. Ang totoo, hindi naman talaga inosente ang konsorte gaya ng itsura nito, at talagang may alam din siya sa mga ganitong laro. Kahit medyo natagalan bago niya nasabi ang gusto niya, sa huli ay lumabas din ang tunay niyang pakay. Ang talagang gusto ni Sasha ay mapagalitan niya si Isabel dahil sa inasal nito. Pero sa totoo lang, walang inosente sa mundong ito. Dahil ang babaeng iyon ay katulad niya. Talagang malupit si Sasha at nagtatago lang sa likod ng pagiging inosente at mabait. Isa siyang maruming kaluluwa na sarili lang ang iniisip at ginagamit ang kanyang ganda para magbalat kayo. Mas kainisan niya kung talagang inosente at mabait ito. Hindi naman ayaw ni Alexander na may ganoong klaseng tao sa tabi niya. Kaya nga binigyan niya ito ng titulong konsorte. Kaya lang, nagiging masyadong nakakairita na ito nitong mga nakaraang araw. Napansin niya kung paano ito nagiging mas mapaghanap nitong huli, at may iba pang mga bagay na nagsisimula ng magpainit ng ulo niya. Kumatok siya sa pinto habang iniisip na alam na niya ang dahilan nito. Binuksan ni Isabel ang pinto at bumungad si Alexander. Mukhang inis na inis ang Empress. Tinanong siya ng babae kung may napaka-importanteng dahilan ba para mang-abala sa ganitong oras. Sa ganito kalalim na oras ng gabi, pero nanatili itong tahimik. Habang nakangiti, nagtanong ang lalaki kung maaari ba siyang pumasok. Hindi kumibo si Isabel. Habang sinusuri ang sitwasyon, hinayaan niyang pumasok ang lalaki sa kanyang silid at nagpasalamat naman ito sa kanya. Huminto si Alexander at nag-isip sandali, napagtanto niyang ang tagal na rin pala simula noong huling beses siyang bumisita sa kwarto nito. Sa palagay niya, mahigit isang buwan na ang nakalipas mula noong huling punta niya roon. Narinig ng emperador ang hirit ng kanyang asawa na 2 linggo na siyang hindi nito pinapansin. Kaya, ano nga ba ang dahilan at napadpad siya sa kwarto nito, sa gitna ng gabi, napangiti na lang siya. Tinanong niya ito kung kailangan pa ba talaga ng mag-asawa ng espesyal na dahilan para magkita, lalo namang nainis si Isabel. Sinabi na niya iyon sa kanya noong simula pa lang ng kwento. Humiling na siya ng diborsyo. Ganito ba talaga ang gusto niyang pagtrato sa kanya? Pinagmasdan ng emperador ang kanyang asawang halatang naiirita. Nagiging mas makulay na ang mga ekspresyon nito. Noon, alam niyang hindi pala kibo ang asawa niya. Mukha itong laging kinakabahan o kaya naman ay naiinip. Minsan ay ngumingiti pa ito ng may lungkot, pero ang Isabel na ito ay ibang-iba. Noong una, akala niya ay nagpapapansin lang ito. Pero habang pinagmamasdan niya ito, parang hindi naman ganoon ang nangyayari. Mukhang may nagbago nga talaga sa kanya. Iyan ang nasa isip niya habang bahagyang iginagalaw ang kanyang kamay. Para bang naging ibang babae na si Isabel. Naging mas magarbo na siya ngayon, pero mas gusto niya siyang ganyan. Dati kasi, ginagaya lang ni Isabel si Sasha. Pati ang mga suot nitong damit ay pareho rin, kaya tuloy kumalat ang tsismis na hindi raw naglalabas ng pera ang emperador para sa kanyang asawa. Natutuwa sa sandaling iyon, inamin ni Alexander na hindi niya akalaing kaya pala nitong magpakita ng ganoong emosyon. Kahit 3 taon na silang magkasama, nagugulat pa rin siyang may mga bago pa siyang natutuklasan tungkol sa asawa. Tinanong siya ni Isabel kung totoo ba iyon.
Masyadong biglaan ang lahat. Sabi ni Alexander, bagay na bagay sa kanya ang bago niyang personalidad. Narinig ng emperatrice ang pagpuri ng kanyang asawa sa kanyang ekspresyon. Naghalukip-kip siya, iniisip na baka namamali lang siya ng hinala. Akala niya ay pumunta ito sa kwarto niya ng hating gabi para magsabi ng isang mahalagang bagay. Sinusubukan ni Isabel na intindihin ang dahilan. Sumagot siya na gusto niya ang bago niyang pagkatao. Pinutol niya ang usapan at sinabing dapat na siyang matulog. Mas mabuti pang matulog na siya at bumalik na rin ang lalaki sa sarili nitong kwarto. Ngumiti ng nakakaloko si Alexander. Bago siya umalis, sinabi ni Alexander na gustong-gusto niya ang bago nitong estilo. Medyo kinabahan si Isabel at hinarap ito. Tinanong niya kung may hindi ba sila pagkakaunawaan. Hindi siya nagbibihis ng ganoon para sa lalaki. Napabuntong hininga ang emperador at sinabing alam naman niya iyon dahil araw-araw naman nitong binabanggit ang tungkol sa diborsyo. Ang ibig niyang sabihin ay gusto niya kung paano ito manamit ng napakaganda. Nabigla si Isabel sa papuring iyon. Bakit bumilis ang tibok ng puso niya dahil lang doon? Nagpasalamat siya sa komento nito. Nakangiti sa kanya, tinanong ni Alexander kung bakit namumula ang kanyang mga pisngi. At totoo nga, pulang-pula ito. Siguro ay hindi lang sanay ang bida natin na makatanggap ng tapat na papuri mula sa mga gwapong lalaki. Sabi niya, baka sa ilaw lang kaya siya nagmumukhang mapula. Ganoon ang ginawang pagdadahilan ni Isabel. Minitian lang siya ni Alexander. Naisip nito na mukhang mahalaga nga ang bagay na iyon para sa kanya. Nagiging kawili-wili na ang sitwasyon. Sa totoo lang, hindi niya naman ito pinagtatawanan. Pero, may kakaiba talaga. Nitong mga nakaraang araw, nag-iba na ang kilos nito. Para siyang takot na kuting tuwing malapit sa kanya. Naalala ni Alexander kung ano siya dati. Ang dating Isabel ay mas mukhang manikang walang buhay kaysa sa tao. Nakapwesto lang na parang isang marionette at hindi kumikibo. Inisip niya na kung masugatan man ito, siguro ay magre-react na ito na parang totoong tao. Tinanong niya ito tungkol sa huling dinner party. Hindi niya nagustuhan ang tanong na iyon, ano na naman kaya ang binabalak nito? Inamin ni Alexander na hindi pa rin niya talaga ito maintindihan. Tinanong niya ito kung alam ba nito kung gaano kalaking gulo ang idinulot niya. Humingi siya ng paumanhin sa kahihiyang nangyari. Nagulat siya nang marinig ang emperador na nagsabing nagpapasalamat siya dahil nailayo nila si Marquis Wilhelm. Hindi masyadong naintindihan ni Isabel ang sinasabi nito. Tinitigan siya ni Alexander gamit ang kanyang matatalim at ginintuang mga mata. Ipinaliwanag niya sa kanya na pinigilan ng Marquis ang isang kalapit na imperyo na lalong magpalakas ng kapangyarihan. Hindi naman ito eksaktong iligal. Pero may nakitang mga ebidensya ang Marquis na kinukurakot nila ang mga buwis at mga supply ng militar. Idinagdag ng emperador na kahit hindi niya palubos na naiintindihan ang lahat, hindi siya papayag sa anumang kahina-hinalang kilos. Narinig ni Isabel na kumuha pala ito ng assassin para saktan si Marquis Wilhelm hanggang sa nakialam siya. Naging magandang pagkakataon pala ito para kay Alexander. May basehan naman ang kanyang mga pampulitikang hakbang.